Good morning mga pat. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi kung ano oras nyo matrapaparod mga pat. At syempre nakita nyo yung nagko-construction doon, napakabilis lang mga pangat, no? Ngayong umaga lang yan, pero tapos kaagad nila yan mga pangat. Sobrang bilis lang dito ng construction. Alam nyo kung bakit mga pangat? Yung mga bricks dito mga pangat, madali lang bungkalin. Madali para sa kanila. Makapal yan mga pangat, ganyan kakapal yan, no? Yung bawat bricks na ganun kapiraso, ganyan kakapal yan. Tapos pag hinugot mo yan, medyo mahirap din. Ewan ko lang kung paano discarding ginagawa nila dyan. So yung mga pangat walang sinampay, no? Bagamat day off niya kahapon, hindi siya naglaban ng damit niya kasi mga pangat gawa ng konti lang naman yung nilabahan niya, kaya hindi mo daw siya naglaba. Pero good news kasi naglaban na si Princess sa kagabi. Dahil wala siyang laban, tayo ang pinaglaban niya. Yan. Magsasampay na lang tayo ngayon mga pangat. Menos trabaho ba? Menos oras. Mga pangat, syempre tingnan yung temperature ngayon. Weather temperature ngayong araw. Ano bang araw ngayon? Ngayon ay May 19. Ito ngayon temperature mga pangat sa Dubai. 35 degrees Celsius, feels like 49. Ang humidity niya mga pan is 46. Medyo mainit na, humidity is coming to town. Yan ang medyo inaayawan natin mga pat, yung humidity. Pag yun ay tumaas ng hanggang 60, 70, talaga naman. At yung hampas ng hangin mga pat mahina, 10 km per hour. So medyo mahina na siya mga pat. Sampay muna tayo, pagkatapos natin magsampay, bababa na tayo. Pag si Princess talaga naglaba mga pat, mabango, ang daming mga ano, yung downy, mga kung ano mga liyan nagilagay, mga proseso. Ako kasi talagang isang salpakan lang yun. Pero hiwalay pa rin yung puti sa decolor syempre. Hindi na ako nag-downy kasi dagdag sa budget yun eh. Dagdag sa gastusin yung downy. Kuripot talaga yun. So yun, nakapagsampay na tayo mga pangat. Yung bibili tayo ng tubig muna pala. Sa Viva, bibili akong tubig kasi wala kaming tubig pala mga pangat. Mga pangat oh. 7 grams dalawa na. Kaya kuha tayong dalawang pack. Kaya lang ang taas ng sodium niya. Oh. Taas ng sodium, no? 4 to 5. Minsan lang kayo gagamit ng ganitong klaseng tubig mga pangat kasi pag mataas ang sodium, hindi maganda sa katawan niyo. Pero ngayon, ito muna tayo kasi tipid tips lang. Pag pecha de peligro ng mga pangat, pwede tayong inom ng ano, na may sodium. Mga uwakers, hindi lang mga kalapati, mga uwakers na mga nakanganga ng mga pangat at talaga namang mainit ng panahon. At syempre ramdam na natin mga pangat ang humid. Yan na ang talaga namang kinatatakutan natin dito sa Gulf country o sa UAE mga pangat, ang humidity. Tapos kaagad sila oh. O diba, tapos kaagad sila mga pangat. Naramdaman ko na yung pagpapawis mga pangat ng ating kasingit-singitan ngayon. Pag nasa bansa ka ng Gulf country mga pangat. O dito sa UAE, kung nasan tayo naroon ngayon sa Dubai, eto na yung kinakatakutan natin, ang humidity mga pangat. Kung sa ibang bansa na malamig na bansa mga pangat, kaya ng Canada o New Zealand, Amerika, Japan, Korea, o sa lahat ng malamig na bansa na nag-snow, ang kinakatakutan lang dyan mga pangat is ang winter time, ang snow, no mga pangat, kasi nag-shovel sila dyan. Bago sila pumasok, kailangan marami kang suot-suot na mga protection sa lamig, no? Siyempre bago lahat mga pangat, shoutout muna tayo sa Pinas Cargo. Pinas Cargo, shoutout. Ano? O diba? Pinas Cargo. Kaway. Lipat tayo sa kabilang mga pangat. Nagbukas yung generator, pausok. At siyempre makita nyo yung ulap natin, no? Hindi na siya blue mga pat, isa na siyang malabo-labo na ulap. Ang mga kalapate, nanginginain na naman sila. Oo. Sana all may nagpipid sa kanila mga pangat everyday, di ba? Yun mga pat, bumili tayo ng pansal sa panadero. Alam niyo kung bakit tayo dito bumili instead na doon sa Philippine Supermarket? Kasi wala tayong cash.
Card lang ang meron tayo ngayon. Sobrang init na mga pangat, grabe. Tap-tap ko na talaga yung humid. Muli yung tingnan mga pat ang kalagitan dito mga pangat sa Dubai, sa Dera kung saan ako naroon. Makulimlim ang panahon at di humuhuni ang ibon, para bang nananaghoy. Ano ba yung lyrics? Alam mo ito? Magandang kantahin mga pangat kapag ikaw ay medyo lonely. Pakinggan mo lang yung kantang yun. Christian song yun mga pangat. Maganda yun. Maganda rin yung buhay ni Bilohero mga pangat. Kung masusubaybayan yung history yung buhay niya, dati siyang pusakal na kriminal, di ba? Sa mga nakakalam, no, mga pangat. Kasi nakakatuwa, nakakatuwa kasi mga pangat yung shoutout para sa inyo. Tatong kali mga pangat. May pito pa. Mga kababayan natin mga pangat. Shoutout sa inyo kung sino ka man. Yung tatong kali na minsan napapanood ko mga pangat. Mga pangat yung mga buhay ng mga dating pusakal na kriminal na nagbibigay sila ng payo mga pangat sa mga kabataan natin, no? Na napagdaan nila sa buhay, hirap na dinadanas nila sa bilangguan, no? Na huwag nang danasin pa, na huwag nang masayang yung buhay na ilalaan nyo ng ilang taon hanggang sa pagtanda nyo sa bilangguan, no? So maganda siyang aral, no, mga pangat. Although andun yung mga isinishare nila yung kung ano yung hirap o kailangan mong pagdaanan sa bilangguan, no, mga pangat. Isinishare nila doon. Kahit na medyo toxic yung mga toxic na narinig natin, pero kung pagbubulay-bulayan mo mga pangat yung yung mensahe ng kanilang hatid mga pangat sa kabataan, no, sa mga tao o sa mga nasa labas o nasa laya, makikita niyo mga pangat yung yung kaibahan mga pangat pag ikaw ay nakulong. Maganda yung programa niya, no, na mamulat yung kabataan natin hanggat maaga pa, na huwag na nilang sapitin yung mga dinadanas nila, no. So chai tayo dahil may pandesal tayo, chai tayo. Bye, you accept card? Chai, one chai, you accept card? Yun, nag-accept ng card mga pangat, kahit isang chai lang, di ba? Okay, thank you, bye. Tayo sa labas. I can sit anywhere? Okay, thank you. I can sit anywhere. Diba? Kasi yung nakaraan doon tayo nag-vlog eh. Dito naman tayo. Yan. Solong-solong natin itong lugar mga pangat. At syempre utang dila tayo mga pangat. Init. Summer is real sa Dubai. Pero chai pa rin, no, kahit na mainit. Dahil nabanggit natin kanina mga pat yung kay Bilohero, magandang istorya mga pangat, no, sa kabila ng nangyari sa kanila sa yung pagiging pusakal nila, no, mga pangat. Pero nabago sila mga pangat, yung ating amang nasa langit, no. Tumawag sila, lumapit sila. Ganda ng nangyari. So yun mga pat, habang nakaupo tayo ito, habang tinatanong natin at pinagmamasdan natin yung paligid or kagandahan ng view, may view talaga. Marami kasing katanong tungkol sa company kung saan ako nagtatrabaho ngayon mga pangat. Hanggang sa ngayon, paulit-ulit na may mga tanong na pare-pareho lang mga pangat. Siyempre nga mga pangat, no, may mga bagong nakakatuklas ng ating channel, ng ating YouTube channel. Pero siyempre hindi ako magkasawa doon sa mga bago, no, na subscribers natin. At doon sa mga luma naman na panood na to, pasensya na kayo. Kailangan nating ulit-ulitin ng mga pangat, yung mga bagay, no, na para sa mga bagong subscribers natin o bagong nanonood, bago natin basahin yung mga comment nila. Nais ko lang i-share muna, no, experience natin, no. O ngayon mga pangat, almost 9 years na ako sa company, no, at gano'n tayo katagal. Dati mga pangat, hindi ko iniinda mga pa yung increment. Ito muna, kwento natin. Bago tayo pumunta rito mga pangat, siyempre pipirma tayo ng kontrata sa Pilipinas. Nagkaroon ng negotiation mga pangat, no, habang ikaw ay ini-interview, no, mga pangat ng iyong employer, no, doon sa Pilipinas ha. So ngayon, anong nangyari? Ang pangako nila sa akin, every year, no, may increment ang Innova. So, kaya pumirma ako, no. Pagdating na rito, inaantay kong every year, walang ganun mga pangat. Sa experience ko, nangangako yung mga bisor, mga engineer, puro pangako, puro promises yung ibinibigay nila. Pero hindi naman lahat mga pangat. Meron namang mga tayong mga kasama na nagkaroon ng increment mga pangat. Pero hindi lahat, no. So ngayon, dahil matagal na tayo sa Innova, siyempre gusto rin natin na increment kahit paano. Sino bang ayaw? Ngayon,
itong ating supervisor sa pinapasukan natin ngayon, bigla na lang niya akong pinangakuan na naman, no? Sa dahil narinig ko rin sa iba sa mga nakaraang site ko, kaya hindi na ako excited na marinig pa. Pero siya talaga, pinapakita niya pa sa akin yung email, pinapakita niya sa akin na nag-send niya ganito, ganyan. Kasi nga wala yung gear namin nakaraan, nakabakasyon, so expected niya siya yung may power. Kasi siya yung in charge na para gawin yung bagay na ang ginagawa ng engineer, no? So sa madaling sabi, nag-email siya, so ibinigay niya yung mga pangalan ng mga technician kung sino yung dapat bigyan ng increment. Pinakita niya yung pangalan ko doon, no? So proud na proud talaga siya ipakita sa akin mga pangat actually. So good news yun. Siya pa yung excited mga pangat na sabi sa check your salary. Kumbaga dumating na yung sahod, sabi sa akin. Ano yun Indiano mga pangat. Dumating na yung sahod, tingnan mo yung payslip mo, ganyan. Pagdating ng salary mga pangat, so tingnan ko. Pero unfortunately, I didn't receive any single pills of increment. Gulat siya. Sabi niya, what? Sure? Really? Sabi niya, you can prove me? Yes, I can prove you. Kaya ako sa kanya, nagalit siya mga pal sa engineer namin. Ibig sabihin, talagang nasa engineer yung mga technician para gumanda yung career, no, mga pangat. Actually, hindi ko sinisiraan yung Innova. Nagpapasalamat ako, thankful ako. I feel blessed mga pangat, no, na dahil sa Innova, nandito tayo sa UAE, nadala natin yung princess natin dito, kahit pa paano nakakasurvive yung pamilya sa Pilipinas. Thankful ako doon. I feel blessed mga pangat, no. Bagay na yan, no. Kasi ang daming nagkukumahog mga pangat na makarating ng UAE, makarating ng Dubai, no. At isa pang thankful ako at blessed ako mga pangat. I feel blessed kasi nga mga pangat, 200 person kami nag-apply. 50 lang kaming na-select at sa 50 na yun, isa pa akong na-select mga pangat. Biruin mo sa 200 person, 50 person lang yung na-select. So I feel blessed mga pangat. Biyaya na yun mga pangat na nagmumula sa langit syempre. Yung increment na bawat manggagawa o bawat empleyado sa anumang sektor o sa anumang sangay o sa anumang bansa, yun ay hindi ko nakakamit mga pangat. Hindi ko nararanasan yun dito sa company na pinapasukan ko. Hindi dahil sa company, kundi dahil dun sa mga taong nag-handle sa'yo o may hawak sa'yo, no? Ipinagkakait nila yung increment sa'yo, ganun. Sa lahat na lang na napupuntahan ko mga pangat na site, ganun ang nangyayari. Nakibali-balita ako mga pangat sa ibang site. Yung ibang site naka-receive ng 100 dirhams ngayong yung increment. Doon naman sa iba 50, kagaya kay Joseph, shoutout sa Joseph, salamat sa pag-share, no. Naka-receive siya ng 50 dirhams. Buti ka pa. Sana all. Hindi, natutuwa ako dun sa nakaka-receive ng mga increment, no. Kasi nga ibig sabihin totoo yung sinabi ng HR sa akin na ang Innova is nagbibigay every year, no. Ang nagkakaroon lang ng problema dito mga pangat sa sangay, sa mga tao, no, na pinagkakatiwalaan ng Innova. I-share ko yung mga pangat hindi para siraan yung Innova o sino mang tao ng mga pangat. I-share ko yun yung personal experience ko para dun sa mga nagbabalak mag-apply papuntang UAE by Innova, hindi para i-discourage kayo o i-encourage. Depende yung mga pasa interpretasyon yung mga pangat, no, kung paano nyo i-handle yung sinabi kong mga pangat, no. Ngayon kung hindi naman sa inyo, kung hindi naman nagmamatter mga pangat yung increment every year at satisfied naman kayo sa sahod na tinatanggapin nyo o pinirmahan nyo dyan, okay lang, no. Kagaya ko mga pat, una siyempre satisfied ako mga pangat sa sahod na tinatanggap natin, no. Siyempre eventually habang tumatagal, siyempre yung contribution mga pangat, no, sa company na sa haba ng panahon, no, na pamamalagi mo sa kanila at loyal ka. So parang hindi na siya deserve para hindi ka mabigyan ng increment. Yun lang naman yung sa akin. Yun lang ma-share ko. Ngayon babasahin natin mga pangat ang inyong mga comment. And shoutout kay Jefferson Villanueva 504. Pa-shoutout Sir Rogen, tanong ko lang po, kung nag-aral ako ng testa ng electrical, malaki po ba ang chance ko na makakuha ng trabaho dyan sa UAE? If yes, at sana yes nga ang sagot, magkano naman po ang basic salary? Yan. So mga pap, meron tayong ginawang content niyan. Ayan yung vlog na yan, yung regarding sa test the certificate, no? So mga pap, bigla natin na dito mga pap sa kwarto kasi mga pap, may dalawang reason kung bakit tayo lumipat dito sa loob ng kwarto mga pap. Unang reason, nalobat tayo ng biglaan. Tapos pangalawang reason mga pangat, pinabuti kang umuwi na muna kasi hindi tayo nakapagbawa ng tissue o kaya panyo. Naramdaman ko mga makat, gumuguhit-guhit eh. Tapos naghahanap ako ng pamunas kanina. Sabi ko wala nakalimutan ko magdala. Talagang humid na mga pangat. Kasi dati mga pangat, nung nag-vlog tayo last year pa sa labas, nung nagadala ko ng panyo o kaya tissue, pamunas sa ating bumbunan. So dito natin pagpapatuloy ating talakayan. Regarding dun sa question ni Sir Jefferson, kapag ikaw ay nag-aral ng ethical,
sa TESDA sa atin sa Pilipinas, oo, possible na makapag-apply ka pag dyan ka galing sa Pilipinas. No, may mga ginawa tayong vlog dyan mga pangat. Kapag dyan ka mag-apply sa Pilipinas, of course, talagang kailangan mo ng TESDA certificate kasi nga, yun ang requirements natin sa ating gobyerno. No? Kapag ikaw ay maglalabas papuntang ibang bansa, kinakailangan mo talaga mga pangat ng TESDA certificate. Kasi yan yung magpapa-qualified sa'yo. Kung pag halimbawa ikaw naman magtuturis papuntang Dubai o UAE, hindi na yan kailangan mga pangat. Ang hinahanap lang sa'yo is, kagaya sinabi ko nung mga nakaraan pa, ang iyong working experience. Kailangan sa'yo is yung educational background mo na talagang diploma. No? Yun yung valid dito mga pangat sa UAE. No? Kung magkano yung basic salary, ang minimum talaga ito mga pangat sa UAE is 2.5 kapag ikaw baguhan pa lang sa UAE, yung mga pangat mag-a-apply ng electrical technician. Kapag ikaw ay dito, no, mga pangat na hired, tapos meron ka lang experience sa Gulf country, any Gulf country, meron tayong negotiation na tinatawag. So pwede kang tumaas, no, doon sa binanggit ko kaninang basic salary. Depende sa negotiation yung mga pangat. Sana nasagot yung tanong mo, sir. Next question tayo. Siyempre shoutout kay Victor Cano. Tanong niya mga pangat kung ano yung trabaho dito. Matatagal na sa channel natin, alam na, pero sa mga bago pa lang, I'm a electrical technician and maintenance. Siyempre mga pangat, nasa Department of Engineering. Yan tayo. Wala tayo sa oil and gas, wala tayo sa construction, nasa hospitality po tayo, hotel. Yan. At syempre same thing din ang tanong ni Takgubal Morris, shoutout sa iyo. Ang sabi niya is, matagal ka na pa po ba dyan, sir? At anong work yun? Nasagot natin kanina yung work. So yung tagal, masagot ko na rin. So almost 9 years na tayo sa Dubai, no? At same field or same company. At isa pang tanong niya, sir, is, sana sir kino-convert niyo yung pera dyan sa pera dito sa salary. Nabanggit natin kanina yung basic. So i-convert niyo na lang sa 15 pesos per dirhams. So kayo na po mag-convert, no? Kasi inabot ko dati mga pangat is 12 point something, ganon. So ngayon is luckily nasa 50 na siya, pero siyempre tumaas din yung mga bilihin ko. Shoutout kay Kunwari Vlogger. Boss Idol, madali bang mag-apply ng electrician maintenance dyan sa Dubai? Plan ko kasi mag-cross country after finish contract ko dito sa Saudi. Salamat, Boss Idol. Boss, ito pa, may follow-up question pa siya mga pangat. Sabi niya, shoutout sa iyo, Lodi. Madali ba mag-apply ng trabaho pag nag-cross country from Riyadh to Dubai? Anong work mo dyan, Idol? Nasagot natin kanina, no? Mayroon pa siya isang tanong. / yun. Boss Idol, saan ka nag-apply electrician maintenance? Sa Pinas ba o direct sa Dubai? Sa Innova, salamat. Meron pa siyang tanong, follow-up question, di ba? Dami. Malaking company ba ang Innova? At paano mag-apply ng electrician maintenance? Boss Idol, salamat. Yan ang tanong niya mga pangat. Actually, kala nyo lang paulit-ulit sa isang comment section, pero iba't iba kasing video yung kung saan siya nag-comment mga pangat. Sagutin natin kung malaki ba ang Innova. Yes, of course, kasi mother by Majid Al Butain. Napakalawak niya, napakalaki niya mga pangat. Paano ko napatunayan? Kasi nung pandemic, hindi siya nagtumba mga pangat. At continuous yung salary ng bawat technician hanggang 3 buwan. At yung iba nga hindi pa pinapapasok pero continuous pa rin yung sahod nila. Pero mga pangat, yung kapalit noon is hindi na sila magbabakasyon. Parang gano'n, no? Isa pa, kung bakit ko nasabing malaki yung company, kasi hindi lang to sa UAE mga pangat. Meron dito outside in the UAE. Sa Egypt, meron tayo sa Brunei. At isa pa mga pangat, hawak nito ang city center. Lahat ng city center mga pangat is hindi napapalitan ang maintenance dyan o engineering department. Always Innova. At isa pa mga pangat, yung quantity ng mga technician pa lang, no? Technician is 1,000 na mga pangat. Ganun siya kalaki. At kung makikita niyo yung office namin sa Pullman Hotel, napakalaki ng office dyan, napakalawak. At syempre, kung madali bang mag-apply ng maintenance, pagdating sa maintenance, electrical, plumbing, ACT, HVAC, mason, yung mga ganyan. In demand dito mga pangat ang mga ganyang klaseng uri ng trabaho. Bukod sa works experience, bukod sa educational background, napakalaki ng bentahe ng mayroon kang driver license dito. Yun ang pinakabentahe. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero mostly yung gusto mong salary na makuha, kailangan mo ng driver's license para makuha mo yung ganung salary. Ito lang based on my experience. Comment down below sa mga nag-apply dyan na nandito na sa UAE na gusto lumipat ng kanilang company. Hinahanapan ba kayo ng driver's license dun sa gusto nyong salary? Diba? At kung nag-apply nga ako direct or sa Pinas ba o sa Dubai, siyempre kung narinig nyo naman kanina mga pangat yung ating talakayan dun sa labas from Philippines. Marami na tayong video na ginawa niyan, no? Through ASMAC Agency by www.workabroad.ph. Pero kung andito ka na sa Dubai, no, ba pumunta ka as a tourist dito, direct kang mag-apply, no, through Indeed. At syempre shoutout kay Hujali Ibarra. Hello po, sana mapansin nyo. Marami po bang hiring dyan ngayon sa Abu Dhabi?
Shoutout po sa inyo, madam. Depende po kung ano po yung inyong hinahanap na trabaho sa Abu Dhabi. Ano natin yung pinaka mostly in demand sa bawat bansa, no? Ang bansang UAE. Hindi siya kagaya ng ibang bansa na in demand ang mga factory worker. Japan, Korea, Taiwan, sila yung mga factory worker talaga yung pag-uusapan. At pagdating naman sa New Zealand, Canada, Australia, yan naman yung mga bansang in demand pagdating sa mga farmer, apple picker, vegetable picker, mga ganun klaseng trabaho. Bukod sa skill, kasi mga pat, pag sinabi ng skill, yung mga nurse, in demand din yan mga pat sa lahat ng bansa, kahit sa bansa, in demand yan. Trade skill na tinatawag natin, in demand naman yan sa lahat ng bansa. Pagdating naman dito sa bansang UAE, mga pangat, kung saan tayo naroon, mapa Abu Dhabi man o mapa Dubai, ito ang bansang mga pangat, especially ang Dubai, futuristic mga pangat. Masasabi nating dinadayo ng mga turista. Dahil itong country na UAE is desert country mga pangat. Ito ang bansang masasabi nating more on developing sa mga structure, mga buildings to attract people, to attract tourists. Kasi yung mga bansa na banggit ko kayo ng mga pangat is classic, yung kanilang pamumuhay, more on nature. So, dahil ang bansang ito mga pangat is tourist destination, asahan natin ang mga trabaho nandito is more on hospitality. Pag sinabing hospitality, so ang mas trabaho rito ay nasa hotel, nasa restaurant, resort, nasa mall, ganyan mga pangat ang mga trabaho rito. Siguro naiintindihan mo na kung ibig kong sabihin. Kung sinabing nasa hotel ka, ating housekeeping, security, engineering, dyan na yung mga IT, admin. Tapos pag sinabi mong admin, ando na lahat, no? So, walang factory worker, no? Walang farmer. Walang specific na binanggit si madam. Inelaborate ko lang mga pangat kung ano yung pwedeng applyan dito sa bansang UAE, Dubai man o Abu Dhabi. Yan. Sana maliwanag po tayo doon. Kung umabot ka sa punto ng video na to, maraming salamat sa panonood. Yung positive pa rin mga pangat. Good vibes. God bless you all. At sa lahat ng pagsubok, tagumpay, always to God be the glory. Siyempre mga pangat, t-shirt natin is available pa rin yan mga pangat. Ano pang hinahantay nyo? Order na. See you in the next one. Let's go!